very, very mad. Because why does it have to be like this? But I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, patuloy ang pagdating sa kanyang bahay sa Davao City. Mga pulis at ralista na nagpumilit pumasok sa Mendiola, nagkagirian sa kilos protesta. Sa illegal recruitment, walang kararatnan, kundi kapahamakan, uncertainty sa mga jobs, sa mga kontrata na below standard, sa mga employers na hindi gagalangin ang inyong karapatan. Job fairs tugon ng pamahalaan laban sa mga illegal recruiter, ayon sa Department of Migrant Workers. Public Service Channel. Diyos po ang aming sandigan. Tulong muna bago balita. UNTV News and Rescue YouTube channel umabot na sa 5 million subscribers. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. 8 ang patay habang nasa 28 tao ang naitalang sugatan matapos ang karambola ng mga sasakyan sa SCTEX Toll Plaza bandang alas 12:18 ng hapon kanina. Base sa report ng mga otoridad, sangkot sa banggaan ng 3 SUV, isang container truck at Solid North bus. Mabilis na dinala ang mga biktima sa Tarlac Provincial Hospital para sa atensyong medikal. Agad namang rumesponde ang mga rescuers sa lugar na pinangyarihan ng aksidente para masagip ang mga naipit na tao sa loob ng mga sasakyan. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon para malaman ang dahilan ng aksidente. Kasabay ng taunang pagdiriwang ng Araw ng Paggawa, naglunsad ng job fair ang Department of Migrant Workers para sa mga nagnanais magtrabaho abroad. Ayon sa kagawaran, tugon nito upang labanan ang mga illegal recruiters. Tiniyak din ng DMW na mananatiling in demand ang mga Pilipinong manggagawa abroad sa kabila ng mga umiiral na global tension. Ito ang balita ni Van Alvarez. So, ang underlying mensahe, umiwas sa illegal recruitment. Nandito kami para ipakilala sa inyo ang lehitimong kaparaanan magtrabaho. Walang ibang hahantungan kundi kapahamakan. Ganito inilarawan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Capdac kung patuloy na magpapaloko sa mga illegal recruiter. Aniya mas maiging lumapit sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng DMW upang matiyak na dadaan sa lehitimong proseso ang mga job seeker. Sa illegal recruitment, walang kararatnan, kundi kapahamakan, uncertainty sa mga jobs, sa mga kontrata na below standard, sa mga employers na hindi gagalangin ang inyong karapatan. Layunin ng job fair na ito na mabigyan ng oportunidad na magkatrabaho ang mga Pilipinong nagnanais maghanap buhay abroad. Isa sa mga nakinabang sa job fair ay si Giselle Pestilos, 25 years old, at tina-target na magkaroon ng trabaho sa isang cruise line. Anya, worth it naman ang 3 oras na paghihintay dahil pang-anim siya sa mga unang nakatapos na mag-apply. Kasi tagal na namin nagtatry online, pero ito yung best opportunity for us now. And dream talaga namin na ma-expose kami sa mga agencies and companies na to. Kasi ang hirap ng walk-in ngayon. Lalo ngayon, I'm financially, medyo hindi ako stable sa financially. Samantala sa kasalukuyang lagay ng global economy, tiniyak ni Secretary Capdac na hindi nito maaapektuhan ang demand para sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Filipino workers will always be in demand. Whether panahon ay nasa magandang sitwasyon ang global economy or ang geopolitical tensions humuhupa or kahit na may mga hidwaan at may kahirapan sa ilang parte ng mundo. Anya, dahil ito sa magagandang qualities ng mga OFW na pinapakita,
sa kanilang mga banyagang amo, gaya na lamang ng pagsunod sa mga batas, pagiging maalaga, masipag at professional sa trabaho. In 2025, we are projecting this continuing trend, yung post-pandemic trend na in demand pa rin ng manggagawang Pilipino. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Noong araw ng paggawa, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ipinapanawagang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Muli ring tiniyak ng Pangulo na mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang pangangalaga sa kapakanan ng mga obrero. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. Kailangan pag-aralan mabuti ang isinusulong na wage hike o taas sahod. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng panawagan na 200 pesos across the board wage hike sa Kongreso. Sa talumpati ng Pangulo sa 123rd Labor Day celebration sa Pasay City, sinabi niya na kailangan muna itong pag-aralan dahil sa posibleng maging epekto nito sa mga nagnenegosyo at sa ekonomiya ng bansa. Tiniyak ni Pangulong Marcos na ang issue sa mas mataas na sahod ay pinag-aaralan ng mabuti ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Nananatili anya ang administrasyon sa kanyang tungkulin na maisulong ang pandaigdigang pamantayan sa paggawa at pagpapabuti sa pagresolba ng mga alitan sa paggawa. We remain steadfast in our task to fully advance international labor standards, including our workers' rights to freedom of association, their right to organize, and the protection of human rights. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, iginagalang ni Pangulong Marcos ang proseso sa Kongreso sa pagpapasa ng panukalang 200 pesos na dagdag sahod. Ito anya ang isa sa nakikitang dahilan ng kalihim, kaya hindi nabanggit ni PBBM sa kanyang talumpati ang tungkol sa panawagang i-certify bilang urgent bilang nasabing panukala. Sumasang-ayon lang naman ng ating Pangulo sa proseso, no? Kasi hindi naman lahat ng usapin ay sinesertify ng ating Pangulo, pero kasama yun sa kanyang isinasaalang-alang. Nakapasa na sa third and final reading sa Senate plenary ang panukalang 100 pisong karagdagan sa sweldo ng mga minimum wage workers. Ayon kay Senador Joel Villanueva, chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resource Development, magandang regalo sa mga manggagawa kung maisa sa batas ang Minimum Wage Increase Act. Inaasahan ng senador na maaprubahan rin ito ng Kamara sa muling pagbubukas ng sesyon sa Hunyo at mapirmahan na rin ni Pangulong Marcos bago matapos ang 19th Congress. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maglalaan ang Department of Labor and Employment ng nasa 2.57 billion pesos na assistance para sa mga manggagawa sa buong bansa sa ilalim ng Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Ginawa ng DOLE ang anunsyo kalinsabay ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Nakapaloob dito ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD, gayon din ng DOLE Integrated Livelihood Program. Ayon sa DOLE, tinatayang aabot sa mahigit 400,000 mga manggagawa ang makikinabang sa nasabing programa. Nauna nang sinabi ng DOLE na nakatakda na ring simulan ngayong buwan ang pag-review sa minimum wage rate sa ilang mga rehiyon. Tiniyak ng Commission on Elections sa COMELEC na makaboboto na maayos ang ating mga kababayan na lumikas kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Ipinasubok din kanina sa mga botante doon ang paggamit ng mga bagong automated counting machines
o ACMs na unang gagamitin sa darating na May 12 elections. Ito ang balita ni Dante Amento. At all costs, walang failure of election, walang postponement of election, wala po tayong gagawin na idideklara na resetting ng election. Dapat at all costs, lahat makaboto sa Mayo 12. Walang postponement o pagpapaliban ng eleksyon sa mga lugar na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Ito ang tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Personal na nagtungo ngayong araw sa probinsya ang ilang opisyal ng COMELEC sa pangunguna ni Chairman Garcia at Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal. Isa sa kanilang binisita ang La Carlota South Elementary School na ginagawang evacuation center ng 100 pamilya. Gusto rin natin ipakita sa kanila at iparamdam sa kanila na sila ay makakaboto sa darating na eleksyon. Sa buong La Carlota City, may mahigit 4,200 na mga botante ang lumikas na. Samantala sa kabuuan o kasama na ang ibang bayan tulad ng La Castellana, Bago City, Pontevedra at Murcia ay halos 17,000 ang apektado. Sinisiguro din ng komisyon na makaboboto sila ng maayos bagamat pansamantala silang malilipat ng voting center o mga lugar kung saan sila boboto. May mga nakahanda na ring off-site o makeshift na voting area kapag lumala o tumaas ang alert level ng bulkan. Para makaboto yung mga kababayan natin, wala tayong iiwanan. So nakikita niyo po yung mismong intensyon ng mga kababayan natin dito. Nakikinig sila na sa pagle-lecture patungkol sa kung ano ang makina. Lumagda din ang kasunduan ang COMELEC at Office of Civil Defense o OCD na pangunahing katuwang ng komisyon sa paglalatag ng contingency plan para sa kaligtasan ng ating mga kababayan kaugnay ng pagputok ng Mount Kanlaon. Kabilang na rito ang paglalagay ng incidents, command post, rescue at evacuation kung kinakailangan. Kahit magkaroon tayo ng mga kalamidad, hindi po pwedeng yan ay maantala. Dahil ang boto ng bawat isang mamamayan ay napakahalaga. Samantala, nagsagawa din kanina ng voter education ang Education and Information Department o EID ng COMELEC. Ipinasubok sa mga residente ang mga bagong automated counting machine o ACM na gagamitin sa darating na eleksyon. Pinaboto sila gamit ang mga test ballots pero hindi totoong pangalan ng mga kandidato ang nasa balota. Ikinatuwa naman ng mga ito na mas madaling gamitin ang mga makina at makikita pa nila mismo sa screen ng ACM ang kanilang mga ibinoto kahit na ipasok na sa makina ang balota. Mas okay ngayon sir kasi makikita mo yung binoboto mo sa screen. Alam mo na yun talaga ang binoboto mo. Mas nami niya subong boto kay siyempre makita mo gid sa personal bala ang imo yang ginsulat dira sa papel. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Positibo ang naging resulta ng 3 araw na local absentee voting. Ayon kay Commission on Elections, spokesperson Attorney Rex Laudianco, base sa mga paunang ulat, maganda ang turnout ng botohan. Ipinaalala rin ni Laudianco sa mga Pilipino sa ibang bansa na samantalahin na makaboto sa ilalim ng overseas absentee voting hanggang sa May 12. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sundin ang tamang proseso kaugnay ng 6 na buwang preventive suspension laban kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sinuspinde ng ombudsman si Garcia dahil sa umano'y grave abuse of authority matapos mag-issue ng special permit sa isang kumpanya nang walang kaukulang clearance. Ayon sa Pangulo, anumang hakbang na makakaapekto sa mandato ng halal na opisyal ay dapat dumaan sa legal na proseso, alinsunod sa konstitusyon at Omnibus Election Code, lalo na ngayong malapit na ang halalan. Git niya hanggat hindi pa nare-resolba ang issue, nararapat na tratuhin ng patas si Garcia at bigyang galang ang kanyang opisina, lalo na't matagal na itong nagsisilbi sa Cebu. Ministryon ni Garcia ang timing ng kautusan at tumangging bumaba sa pwesto habang patuloy siyang tumatakbo para sa ikatlong termino bilang gobernador. Mag-ingat po sa pagtawid sa kalsada. Sa Bacolod City, isang pedestrian ang nabangga ng isang motorsiklo.
Samantala, isang fire volunteer naman ang tinulungan ng UNTV News and Rescue sa isang sunog na nangyari sa Sampaloc, Manila. Ito ang balita ni Lisel Nael. Si Chan nagitil. Kagang bansa niyo? Balakak mi dua? Kagang balha? Ha? Nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue Team mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office Negros Occidental mag-aalas 3 ng madaling araw kanina. Isang aksidente ang nangyari sa Lacson Street, Abad, Bacolod City. 3 pasyente ang sugatan matapos mabundol ng motorsiklo ang isang lalaking tumatawid sa kalsada. Ayon sa ulat, nagdadalawang isip tumawid sa gitna ng kalsada ang lalaki na papangalanan nating Johnny. Ito ang naging dahilan kaya't nasagasaan siya ng motor na minamaneho ng 21 anyos na lalaki habang angkas nito ang kanyang 19 anyos na kapatid na babae. Ang pedestrian ay nagtamo ng hiwa sa kaliwang bahagi ng kilay at sa gitna ng noo at galo sa kanang bahagi ng tuhod. Samantalang ang motorcycle rider ay nagtamo ng galos sa kanang bahagi ng tiyan at sa kanang paa at hiwa sa kanang bahagi ng tuhod. Para magutang ta provision Ang kapatid nitong babae ay nagtamo naman ng galos sa mga kamay at paa. Matapos lapatan ng first aid ng rescue team ang 3 pasyente, ay inendorso ito sa Amity Volunteer Fire Brigade upang agad na madala sa ospital. Isang fire volunteer naman ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa nangyaring sunog sa Barangay 586 Sampaloc, Manila. Itinaas sa pangalawang alarma ang sunog bandang alas 2 ng madaling araw kahapon. Nagtamo ang biktima ng mga galos sa magkabilang kamay na agad namang binigyan ng pangunang lunas ng rescue team. Matapos lapatan ng first aid ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaroon ng girian sa pagitan ng mga tauhan ng Philippine National Police at mga ralyista matapos pilit na alisin ang barikada na iniharang ng mga pulis sa Recto Avenue upang hindi sila makarating sa Menjola Arc. Patuloy naman ang panawagan ng mga labor groups para sa 1,200 pesos na arawang sahod, pagbaba ng presyo ng mga bilihin at pagtigil ng contractualization. Ito ang balita ni Benedict Samson. Hatakan ng barikada at nagkapaluan. Ito ang naging tagpo ng uminit ang tensyon sa isinasagawang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa bahagi ng Recto Avenue kanina. Hindi pinahintulutan ng Philippine National Police na makarating ang mga ralyista sa arko ng Menjola. Darating ang araw, wawasakin namin ang barikada na yan. Wawasakin natin mismo ang gobyerno ni Bongbong Marcos sa hinaharap. Ayon kay Manila Police District Acting District Director, Police Brigadier General Benigno Guzman, hindi lugar para sa pagpapahayag ng saloobin ang Menjola. Ang Menjola po kasi hindi naman part po yan ng Freedom Park natin. Hindi po yan kasama dun sa mga Freedom Park po dito sa Metro Manila. So hanggang dito lang po talaga pinagbigyan natin na magdaos sila ng kanilang programa.
Ito yung bahagi ng Recto Avenue kung saan nakabarikada ang mga tauhan ng PNP. At kanina medyo nagkaroon ng girian sa pagitan ng mga pulis at ralista matapos nga pilitin nilang makapunta doon sa Menjola. At nagpapasalamat naman ng MPD dahil napanatili ng kanilang tauhan ang maximum tolerance. So far, na-control naman natin yun, na-maintain pa rin natin yung ating hanay, yung kapulisan natin, maintain pa rin nila yung maximum tolerance. Naging maayos naman po yung kanilang pagpapahayag, na-control din nila yung kanilang hanay. Sabi ko nga, except for the tension kanina na nangyari, other than that, wala na. Generally, okay naman yung naging rally natin. Sa naturang pangyayari, may isa lamang pulis na nasugatan matapos sumabit sa barbed wire na agad namang nabigyan ng paunang lunas. Samantala, naging panawagan naman ng iba't ibang labor, transport, health at iba pang grupo na nagsagawa ng kilos protesta ay ang dagdag sahod, health allowance at pagbasura sa jeepney modernization program. Apela naman ni Kilosang Mayo 1 Vice Chairperson Lito Ostares kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aprobahan na ang 1,200 pesos na daily wage ng manggagawang Pilipino. Alam naman natin na sobrang taas ng presyo ng bilihin sa kasalukuyan, kaya't nangangailangan na ng dagdag sahod. 1,200 pesos nationwide. Yan yung sa tingin namin ay nakabubuhay sa nasahod sa kasalukuyan. Si Piston National President Modi Floranda naman ay ginigiit pa rin ang pagpapatigil sa jeepney modernization program. Ang patuloy nating isinisigaw ay payagan tayo ng gobyerno, ng DOT at ng LTFRB at ni Bongbong Marcos na muli tayong makapag-rehistro at makapag-renew para tuloy-tuloy tayong makapagserbisyo sa taong bayan. Ang modernization ay tingin natin hindi makakatulong. Kaya sa atin, ang panawagan natin ay rehabilitation. Bago mag-alauna ng hapon ay nag-disperse na ang mga rallyista. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang interagency body ang nais ipabuo ng isang senador. Ito ang mag-aaral sa living wage o sweldong sasapat para mabuhay ang isang individual. Duda naman dito ang grupo ng mga employer sa Pilipinas dahil mapupolitika lamang anila ito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. A Labor Commission or LABCOM, di ba? Kung lab natin ang Pilipinas, kung lab natin ang ating laborers, kung gusto natin mga OFWs dumating ang araw hindi na kailangan mag-abroad, we have to have a Labor Commission. Hindi matapos-tapos ang problema sa living wage o sapat na sweldo para sa maayos na pamumuhay ng Pilipino. Kaya nais ni Senador Alan Peter Cayetano bilang chairperson ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship na buuin ang tinagurian nitong Labor Commission o LABCOM na tataya sa tamang living wage para sa mga manggagawa. Paliwanag ng mambabatas, sa halip na dumaan sa Kongreso ang pagtutukoy at pagpapasa ng living wage, gagawin na ito ng panukala nitong Legislative Executive LABCOM. Bubuuin nito ng ilang tig-tatlong kinatawan mula sa Kamara, Senado at Gabinete ng Pangulo. Kabilang sa mga cabinet member ay mula sa National Economic and Development Authority o NEDA, Department of Trade and Industry at Labor. Magsasama rin ng ilang kawani mula sa migrant worker, malaking kumpanya o employers, micro, small, medium enterprises at labor sector. Kasi yun nga ang problema dun sa legislative wage hike. Hindi magkaroon ng consensus. Then when you talk to the business sector, they talk in general. In general, hindi kakayanin ang ganito, di ba? So the LaborCom will not talk in generalities. It will come out industry specific. Magkano talaga ang sahod. Hindi naman malinaw para sa mga grupo ng employer sa bansa ang layunin ng LABCOM. Paliwanag ni Sergio Ortiz Luis Jr., Chairman at President ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, mayroon namang Regional Tripartite Wage Board na nangangasiwa na ng sweldo ng mga manggagawa. Hindi ko gusto ron, masasamahan na naman ng mga politiko eh. Kasi may kasama mga politiko, bakit pa? Sila na pagkalaman pinag-uusapan yan, ang against sa mga investors, yung napopoliticize yung wage board. Sa panig naman ng mga labor group, nais nilang isulong ang legislated wage increase.
Kaya't napakahalaga nung legislated dahil dito ay pagka nagkaroon ng legislated wage, yung 1,200 nakabubuhay na sahod, minimum wage across nationwide, ay makikita natin kung paano uunlad. Hindi lang yung lipunan, hindi lang yung ekonomiya, kundi lahat ng sektor na lipunan mula manggagawa at lahat ay makikinabang. Nakatakdang ihain ni Senador Alan Cayetano ang panukalang batas sa pagbuo ng Labor Commission sa susunod na linggo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aktibong nakikipag-usap ang US State Department sa mga malalayong bansa para sa planong ipatapong palabas ng Estados Unidos ang foreign prisoners. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, bahagi ito ng pagpapalawak pa ng mass deportation program sa mga individual na may criminal conviction. Ito ang balita ni Carmela Marinda. We are actively searching for other countries to take people from third countries. So we are active, not just El Salvador, we are working with other countries to say, we want to send you some of the most despicable human beings to your countries. Will you do that as a favor to us? Naghahanap ng mas malalayo pang bansa ang Estados Unidos na tatanggap sa mga ipadedeport na suspected criminals sa US. Ayon kay State Secretary Marco Rubio, plano ng administrasyon na dagdagan pa ang mga foreign deportation prison nito bukod sa El Salvador bilang bahagi ng mass deportation program ng bansa. Ikiniit din ng Secretary Rubio na babawiin ng US ang visa ng sinumang international student na magsisimula o makikibahagi sa mga protestang sisira sa seguridad ng mga universidad sa US at ng bansa. It's simple. If you're coming to America to start riots, we're going to take away your student visa. Pinaalala din nito na kasama sa layon ni President Donald Trump ng mahalal sa pwesto ay maibalik ang kaligtasan sa Amerika at maalis ang mga kriminal gaya ng pedophiles, murderers at drug traffickers na mula sa ibang bansa. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang taos-pusong mensahe ang ipinabot ni King Charles sa mga katulad niyang nakikipaglaban sa sakit na cancer. Binigyan diin niya ang takot at pangamba na dulot ng karamdaman sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa kanyang mensahe sa pagtitipon ng mga cancer charity sa Buckingham Palace, sinabi ng hari na ang kanyang karanasan ay nagpatunay sa kabutihan at malasakit ng mga taong nagbibigay ng suporta. Hindi na idinetalya ang lagay ng kanyang kalusugan, ngunit ayon sa royal sources, positibo at matagumpay umano ang kanyang patuloy na gamutan. Pinuri rin ng hari ang mga doktor, nurse, volunteer at support groups na nagbibigay ng pag-asa sa mga may cancer. Plano ng Sandatahang Lakas na bumuo ng isang bagong unit na mangangasiwa sa strategic operations ng bansa upang palakasin ang kakayanan ng Pilipinas laban sa mga nagbabagong banta sa seguridad. Ito rin ang mangangasiwa sa lahat ng mga joint military training exercise ng Sandatahang Lakas sa iba't ibang mga kaalyadong bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So ang tinitingnan natin dyan with the creation of this, we are getting ready so that in any eventuality, we are not going to get ready but we are already ready. Plano ng pamunuan ng Sandataang Lakas ng bansa ang pagbuo ngayong taon ng bagong unit ng Armed Forces of the Philippines Strategic Defense Command. Layunin nitong pangunahan ng strategic operation at mga joint military exercise. Layon din itong pabilisin ang response time ng AFP sa anumang banta o sakuna at pag-isahin ang intelligence, civil military operations at combat operation. Ang tinitingnan natin dito yung fusion ng ating triad, ang intelligence natin, ang ating CMO operations as well as our operations. Para yung fusion nitong tatlong to, mas madali yung speedy decision making, yun yung talagang titingnan natin dito.
Sa ngayon, nasa ilalim ng Training and Doctrine Command ng AFP ang mga ginagawang pagsasanay gaya ng nagpapatuloy na balikatan exercise. Pero kapag nabuo na ang bagong Strategic Defense Command, ito na ang hahawak sa lahat ng Joint Military Training Exercise, lalo na at lumalawak pa ang isinasagawang pagsasanay ng Sandataang Lakas kasama ang mga kaalyadong bansa. Dagdag ni Colonel Padilla, ang pagbuo ng unit na ito ay upang matugunan ang mga nagbabagong banta sa seguridad ng bansa, gaya ng pagbuo ng AFP Cyber Command at AFP Intelligence Command noong nakaraang taon. We have been evolving with the contemporary modern challenges that we're facing. We have been creating units to address the modern challenges that we are facing right now. So we have been created, yung ating Cyber Command, and then we already also came up with our Intelligence Command, and nakikita nyo naman yung fruits ng efforts nito with the different accomplishments nitong previous months. Lumalabas lahat yan with our transparency initiatives. Nakikita nyo lahat yung mga ginagawa ng AFP. Sabi ng AFP, dadaan pa sa masusing pagsusuri ang pagbuo ng unit na ito. Rerepasuhin kung ano ang magiging komposisyon nito, sino ang mangunguna. Dadaan din muna ito sa provisional stage hanggang ito ay tuluyang mabuo. Inihalin tulad ng AFP ang bubuuing unit sa Joint Operation Command ng Japan Self-Defense Force na layong pag-isahin at pamunuan ang lahat ng unit ng Japan Self-Defense Force gaya ng ground, air at maritime upang pabilisin ang pagtugon sa mga banta at sakuna, pahusayin ang koordinasyon sa lahat ng unit ng militar at matiyak ang kahandaan sa krisis. Ang tinitingnan natin dito is we're looking at different best practices ng iba't ibang nations. So we see that yung Japan, maganda ito, it works for them. So we'll also take that as a model. And also the best practices of other countries, kukunin din natin ito, pagsasama-samahin natin ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 18 milyong high school graduates ang hindi umano marunong magbasa, magsulat, mag-compute at umunawa. Ito ang naisiwalat sa pagdinig ng Senado kahapon. Ayon sa isang grupo ng mga guro, ilan sa mga dahilan nito ang kakulangan sa pondo para sa edukasyon at maayos na curriculum. Ngunit tiniyak ng Kagawaran ng Edukasyon ang pagpapatupad ng mga hakbang para matugunan ito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kaya tingin namin, kailangan talagang makita rin ng gobyerno yung bilang na yan, bilang isang salamin talaga ng krisis. No? Kasi sabi ko nga, konserbatibo pa yan. Nasa 18 milyong graduates ng high school ang hindi functionally literate. Ito ang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority sa isang pagdinig ng Senado kahapon. Ayon kay PSA Assistant National Statistician Adrian Cerezo, ang kahulugan ng functional literate ay isang individual na marunong magbasa, magsulat, mag-compute at umunawa. Para sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, malinaw na salamin ito ng matagal ng krisis sa edukasyon sa bansa. Paliwanag pa ni ACT Chairperson Vladimir Quetua, ang kakulangan sa pondo para sa edukasyon ang ugat ng lumalalang problema sa mga paaralan. Well, dalawang bagay ang hinahamon natin ng gobyerno. No? Una, yung pagtataas ng budget sa education para marisolbahan yung mga kakulangan, sasapin ng kulang ng teacher, kulang ng classroom, kulang ng materials. Pangalawa, yung curriculum, pinakamahalaga ito, no? Sa gitna ng mga batikos, tiniyak ni Education Secretary Sani Angara na ginagawa ng Department of Education ang lahat ng hakbang upang tugunan ang krisis sa literacy. Aniya pinapalawak ng Kagawaran ang remedial at literacy programs at pinapalalim ang paraan ng pagtuturo at pag-assess sa mga mag-aaral upang mapaunlad ang kanilang kakayahang mag-isip ng kritikal at makasabay sa 21st century skills. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ng Cathay Pacific kaugnay sa umano'y mishandling incident dahilan upang hindi makasakay ng eroplano ang isang pasahero sa Mactan, Cebu International Airport noong nakaraang linggo.
Sa isang pahayag, sinabi ng DOTR na pinagsumite nila ng paliwanag ngayong araw ang airline company hinggil sa insidente. Nag-viral kamakailan ng post ng isang pasahero na hindi umano pinapayagang makapag-board ng kanilang flight papuntang Dubai matapos na mapunit ng isang airline staff ang isang pahina ng kanyang passport. Kahapon, inanunsyo na rin ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport ang pagbabawal sa mga airport personnel na hawakan ang passport ng mga pasahero sa NAIA. Patuloy ang pagdating ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa labas ng kanyang bahay sa Davao City upang magbantay dahil sa sinasabing gagawing raid ng security forces. Itinanggi naman ng Philippine National Police ang aligasyon ni Representative Paulo Duterte na umunoy panggigipit ng PNP-CIDG sa kanyang pamilya. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi, live. Gladys, kumusta na ngayon na sitwasyon dyan sa bahay ni dating Pangulong Duterte? May nangyari bang raid? Monica, patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte hanggang sa mga oras na ito at may ilan pa rin na nananatili upang magbantay sa labas ng kanyang bahay at as of the moment, Monica, ay walang nangyayaring search or raid. Muling dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City kagabi. Ito ay matapos mapanood ng mga Davaoenyo ang isang Facebook Live ng supporter at volunteer ng mga Duterte na si Paulo Lino Canillo. Bagaman walang nangyaring raid kagabi, hanggang ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga supporter ng dating Pangulo upang mag-abang at magbantay sa posibleng umano'y gagawing raid ng otoridad sa kanyang bahay. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yon, but I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano sila ng tawag mula kay Kitty Duterte na humingi ng tulong sa mga tao. Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared, but she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, na Kitty, I got you. Samantala, naglabas naman ng saloobin si Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil dito. Kinukundina nito ang panghaharap ng Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang pamilya. Sa kanyang pahayag, 30 CIDG operatives at 90 staff personnel mula sa Luzon ang dumating sa Davao. At sinabi nitong nakadocument ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan ng sangkot. Samantala, itinanggi naman ng CIDG ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte sa umano'y panghaharas nila sa kanyang pamilya. I-denied po na mayroon po silang operation po sa Davao po. So, hindi po natin alam kung saan po hinugot o kinuha po ng ating kagalang-galang na congressman po yung information po na nandoon po ang mga tauhan po ng CIDG to conduct operation po. At yun po ang pinapasabi po at pinaparelay po ni General Torre. He has no knowledge whatsoever about the operation allegedly ng CIDGs doon po sa Davao. Lumabas ang naturang pahayag ng kongresista kagabi kasunod ang impormasyon na may gagawing search or raid sa bahay ng dating Pangulo. Itinanggi naman ng Philippine National Police ang aligasyong ito. Monica, sa ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulo at gaya ng ating nabanggit kanina, may ilan na talagang nanatili simula kagabi upang magbantay dito sa labas ng bahay ng dating Pangulo at bilang security measures, lahat ng pupunta dito or at least bibisita within the area ay kailangan munang magpatala. Yan muna ang ating update mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Monica. Gladys, bukod sa presence ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, may napansin ka ba kung may mga nagbabantay din ng mga pulis dyan sa area? Actually, Monica, since ito ay isang subdivision, talagang may mga pulis na nakabantay. At bukod sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, ang mga barangay tanod, ilang mga opisyal at volunteers dito sa barangay or at least na mga Davaoenyo ay andito nga upang tumulong para magbantay at tiyakin ang seguridad ng lugar.
Maraming salamat, Gladys Tuwabi. Aalisin ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG sa kanilang listahan ng respondents ang anak mismo ni Anson Cue na si Alvin Cue sa mga sospek sa pagpatay sa negosyante. Ayon sa PNP, akusasyon lang ang pagdawit sa isa sa mga nahuling sospek na si Alvin Cue umano ang nag-utos para ipapatay ang kanyang ama. Ito ang balita ni JP Nunez. At least the side of Mr. Alvin Cue was already informed of the intention of the PNP to amend the complaint, removing the name, requesting for the removal of Alvin Cue's name from the list of the respondents. Hindi tatayo ang kaso laban kay Alvin Cue, ang anak ng biktima ng kidnapping at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Tan o Anson Cue ayon sa Philippine National Police o PNP. Ito ang inihayag kanina ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo. Ayon sa PNP, bagaman itinuturong sospek si Alvin ng isa sa mga nahuling sospek na si David Tan Liao, pawang akusasyon lang ang lahat ng ito. Na maliban sa mga claim ni Alvin Tan Liao, hindi naman niya maback-upan yun. Yung sinasabi niya, restaurant na pinuntahan nila, may mga tawag sila between him and Alvin Cue. Wala siyang maipatunayan doon. Ayon kay General Fajardo, noong Lunes pa intensyon ng PNP Anti-Kidnapping Group na baguhin ang kanilang complaint at alisin sa respondents ang anak ni Anson Cue. Inatasan nila sila ng Department of Justice na formal na isulat ang kanilang request sa loob ng 3 araw o hanggang Biyernes. Bukas anya ay magsusumite na ng mosyon ang PNP-AKG sa DOJ para alisin sa listahan ng respondents si Alvin Cue. Noong Martes, napaulat na kasama si Alvin Cue sa 6 na mga pangalang inirekomenda ng AKG sa DOJ para sa preliminary investigation noong April 19. Suspetsa ng pulisya, maaaring misleading ang mga pahayag ng sospek na si David Tan Liao upang pagtakpan ang kung sino man. May posibilidad din na siya mismo ang mastermind sa krimen. Samantala, itinanggi ng PNP na sila ang nag-leak ng umano'y extrajudicial confession ng sospek sa pagpatay kay Anson Cue. Ayon sa PNP, confidential ang dokumento ng confession ng mga sospek at nagbabala na kakasuhan ang sinumang nagpalabas nito. We are not stupid enough para ilabas po ito. Katulad ng sinasabi po nila na stupido po kaming lahat para ilabas po yun. Hindi po kami ang naglabas nun. The Chief PNP is very mad. Galit po si Chief PNP. Kung sino po ang naglabas niyan right here, right now, sabihin niyo po yung pangalan, kakasuhan po namin at i-dismiss po yan sa serbisyo. Because that is a very confidential papers po. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang bagong mobile application na tinatawag na Household Convergence Scorecard o HCSC ang ilunsad ng Department of Health kahapon sa pamamagitan ng Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ito ay sa layuning matulungan ang mga lokal na pamahalaan na mamonitor ang kalagayan ng kalusugan, nutrisyon ng mga Pilipino. Gayon din upang mabantayan ang food security at serbisyong panlipunan sa pamilyang Pilipino. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ang ganda nga nung program nakita ko kasi very simple to use. Para ka lang nagpe-Facebook. So very simple for the user. So ito, hopefully, kahit ating barangay health worker, mga nutrition scholar, mga rural health nurse, kayang gumawa ng assessment sa mga rural. Bilang bahagi ng digital health ecosystem at pagpapabilis sa pagsubaybay at pagsugpo sa problemang pangkalusugan sa bansa, naglunsad ang Department of Health kasama ang Department of Social Welfare and Development ng isang platform kung saan mas madali nang mamomonitor at maaaksyonan ng problema sa nutrisyon ng mga bata sa buong bansa. Medyo matagal ma-develop yung platform kasi pinagsama yung Zero Hunger Project ng DSWD at yung aming micronutrient program and malnutrition program. So nagsama ang DSWD at DOH. Nag-convergence para yung language pareho.
Layunin ng DSWD at DOH na sugpuin ang hunger, health and nutrition issue sa mga bata na nagiging dahil ng pagbagal ng kanilang pagkatuto sa mga paaralan. Ang stunting rate natin, 1 in every 3 children, Filipino children, ay may brain stunting dahil sa chronic undernutrition, kulang ang kinakain. So ang way to do this is ma-implement natin yung first 1,000 days. Ito yung pinaka-importanting part from conception ng buntis all the way to 2 years of age. Sa pamamagitan ng application, makakokolekta ang mga local government units ng datos ukol sa pangangalaga sa buntis, sanggol at batang paslit. Gayon din sa nutrition practices, water and sanitation, household setup, at anthropometric measures o ang pagsukat sa taas at timbang ng mga bata. Sa paraan din na ito, madaling maikokonekta ng LGUs ang mga pamilya sa serbisyo tulad ng on-the-spot counseling. Counseling para sa nutrition at breastfeeding ng mga bata, pamimigay ng micronutrient supplements, pagsusuri ng taas at timbang, bakuna at prenatal check-up, early childhood care, gayon din ng hunger check tuwing ika-3 buwan. And we had pilot provinces, 12 regions, 17 provinces, 250 plus stations, barangay health stations. At dito namin tinutok yung tinatawag na nutrition sensitive at nutrition specific programs. Para bumilis ito, nag-digital platform kami. So each household, each child, malalagay to a network. At saka parang nung COVID, alam namin kung sino ang malnourished, kung sino ang nagpo-progress. Tiniyak naman ng ahensya ang proteksyon sa privacy ng publiko sa kabila ng bagong aplikasyon na ito. These are secure databases. Ano yan? We follow, of course, the standards ng Data Privacy Act ng Pilipinas at ng health information. Ano yan? Very strict ang health information data privacy. Dagdag pa ng kalihim na tanging health users lamang ang may access dito gaya ng mga barangay health workers na magsasagawa ng monitoring. Direkta namang maa-access ng DOH ang mga datos upang mamonitor ang mga progress ng bawat pamilya pagdating sa kalusugan habang ang DSWD ang magbabantay sa datos ng hunger issue. Mataas ang kumpiyansa ng ahensya na sa tulong ng hakbang na ito ay unti-unting mawawala ang kaso ng brain stunting sa mga kabataang Pilipino at mapapalitan ng mas masigla at mas malusog na kinabukasan. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinagsa ng mga mamimili ang unang araw ng pilot implementation ng 20 pesos sa kada kilong bigas sa iba't ibang lugar sa Cebu. 1,500 sako ang inihanda sa Cebu Provincial Capital para sa mga benepisyaryong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps members, senior citizens, guro, mangingisda at iba pa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, layunin ng programa na bigyan ng dekalidad at abot kayang bigas ang bawat pamilyang Pilipino. Sa ngayon, sa Cebu pa lamang mabibili ang 20 pesos na bigas, subalit lalo itong palawakin sa buong bansa ng DA hanggang 2028. Ipinag-utos din ng ating Pangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na palawakin ang programa sa buong bansa hanggang sa taon 2028. Nagbigay na po kami ng option sa ating presidente kung paano ito popondohan at ang subsidiya para sa abot kayang bigas, kung saan manggagaling ang bigas, pati na rin kung sino ang makikinabang. Tuloy-tuloy po ito. Maaasahan po ninyo ito. Para maiwasan ang hoarding, nilimitahan sa hanggang 10 kilo lang kada pamilya ang pwedeng bilhin gamit ang QR code cards mula sa Kapitolyo. Bilang patunay ng kalidad, niluto at kinain ng mga opisyal kasama si Laurel ang bigas sa mismong rollout site. Samantala, paalala ng COMELEC, tanging ang Department of Agriculture pa lamang ang otorisadong magbenta ng bigas habang umiiral ang election ban. Maliban na lang kung may hiwalay na exemption ang mga LGU. Wala pa pong participation ng local government. Bakit? Kasi nilagay po natin, handwritten note ko po nung inapprove ko yung mismo exemption, na dapat ang local government unit
ay manghingi rin ng sariling exemption dito po sa COMELEC. Sa kapapasok na balita, ipinasususpindi na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang Solid North Bus kasunod ng aksidente sa SCTEX kanina. Umabot na rin sa 10 ang nasawi sa aksidente batay sa tala ng Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Abangan ang iba pang detalye sa mga susunod na newscast ng UNTV News and Rescue. Tiniyak ngayon ng Metropolitan Water Works and Sewage System na walang shortage ng tubig mula sa Angat Dam watershed sa darating na tag-ulan. Ito'y kahit maranasan pa ang sobrang init ng panahon ngayong summer. Sa kabila nito, paalala naman sa mga consumer na huwag naman silang mag-aksaya ng tubig. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sigurado sir, sa ngayon sa 14 meters above from the last year's elevation ay wala din po tayong magiging problema. Nasa 203.9 meters ngayon ang water elevation ng Angat Dam. Mas mataas ito ng 14 meters kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang 2024 na 189 meters. Ayon kay Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS, sapat at walang shortage ng tubig sa dam hanggang tag-ulan. Katunayan nito sa pag-uusap ng Technical Working Group ng Pag-asa at NWRB. Pinanatili sa 52 CMS ang alokasyon sa Angat, bagay na ikinatuwa ng MWSS. Sabi nga ng Pag-asa, kasagsagan ng init ay binigay sa atin ng National Water Resources Board kahapon lang yung maintain yung ating allocation na 52 cubic meter per second. Pero paalala naman ng MWSS, di komo walang shortage ay hindi na kailangang magtipid ng tubig. Yung ating pagtitipid, di lamang po siya during summer. So kahit all throughout the year, sir, yung panawagan po natin sa conservation of water. So kasama na rin po kapag may mga nakikitang mga leak sa mga daan. Sangayon naman ng ilang mga consumer sa Bulacan sa gustong mangyari ng MWSS sa pagtitipid ng tubig. Tulad ni Aling Daisy Malasarte at ni Mang Teddy Kasaway na nagagamit pa ulit sa ibang bagay ang tubig na ginamit na pampaligo. Pag naliligo sila, sinasahod ko yung pinagliguan nila sa langgana at the same time pwede mong ipambuhod sa bahaw sa ilili. Sa para pagkakatibig tayo ng tubig, kung naglalaba ako, at yung tubig na natatapos ko maglaba, pagkatapos maglaba, ay maaari ko pa itong ipandilig ng halaman. Samantala, bukod sa Bulacan, kabilang din sa nakikinabang ng 90% ng tubig sa Angat Dam ang Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng Cavite. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat sa ikalawang alarma ang sunog na tumupok sa ilang mga bahay at establishmento sa San Mateo, Rizal. Sa Iloilo Province naman, pinaghahanda ang mga residente sa napipintong 12 oras na power interruption sa Sabado. At mga bayan sa Cavite at Sultan Kudarat nakaranas ng pag-ulan ng yelo. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa San Mateo, Rizal, tinupok ng apoy ang ilang bahay at establishmento malapit sa San Mateo Medical Center sa kahabaan ng General Luna Avenue, Barangay Ampid 1, kagabi. Inakyat ng Bureau of Fire Protection sa ikalawang alarma ang sunog dahil sa lakas ng apoy. 8:22 PM kagabi, naideklara na rin naman itong fire out. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at ang lawak ng pinsala. Sa Iloilo Province, magpapatupad ng 12 oras na power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines sa Sabado, May 3. Base sa abiso ng NGCP, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng probinsya mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 2 ng hapon. Apektado ang mga lugar na sinusuplayan ng Ileco 2, kabilang ang Putotan, Dumangas, Haniway at Lublob substations. Gayon din ang Ileco 3 sa Natividad at Banate substations. Ang power interruption ay upang bigyang daan ang preventive maintenance activities. Sa Cavite at Sultan Kudarat, nakaranas ang mga residente ng pag-ulan ng yelo o hailstorm.
Sa Esperanza Sultan Kudarat, naranasan ng mga residente ang hailstorm noong Martes, April 29. Kita sa video ng uploader na si Glenn Rose Sejes ang mga pumapatak na maliliit na butil ng yelo sa labas ng kanilang bahay. Nauna namang nakaranas ng hailstorm sa Naik, Cavite noong Lunes, April 28. Kita rin sa video ng uploader na si Lab Amante ang mga yelo na pumapatak sa mga bubungan kasabay ng malakas na buhos ng ulan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawa ang nasawi habang 5 naman ang sugatan sa pag-atake ng mga drone ng Russia sa lungsod ng Odessa sa Ukraine ayon sa gobernador na si Oleg Kiper. Nasira ang mga tirahan, isang supermarket at isang paaralan sa nasabing pag-atake. Sa ibang bahagi ng Ukraine, isang gasolinahan sa Kharkiv ang tinamaan ng drone habang nakarinig din ng pagsabog sa lungsod ng Sumy. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Russia tungkol sa mga insidente. Ngunit mariing kinundin na ito ng mga opisyal ng Ukraine. Pinayuhan ng Wellington City Council ang mga residente sa South Coast, lalo na sa Ojai Bay, na lumikas dahil sa banta ng malalakas na alon at hanging aabot sa 150 km/h. Nagresulta ito sa pagbagsak ng mga puno, pagkasira ng mga bubong, pagsasara ng mga kalsada at mahigit 100 emergency calls sa lungsod. Itinaas ng Met Service sa red level ang wind warning na tatagal hanggang alas 3 ng madaling araw bukas. Samantala, isinailalim sa state of emergency ang Christchurch at Selwyn District matapos ang matinding pagbaha at paglikas ng mga residente mula sa kanilang sasakyan. Kanselado na ang lahat ng biyahe sa Wellington Airport at libo-libong bahay ang nawala ng kuryente habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Isa na namang breakthrough ang nakamit ng UNTV News and Rescue ngayong araw. Umabot na po sa 5 milyon ang bilang ng subscribers ng YouTube channel ng UNTV News and Rescue. Tumatak naman sa mga taga-subaybay ang serbisyo sa publikong sentro ng mga programa ng nag-iisang public service channel. Ito ang balita ni Rosalie Cos. UNTV Public Service Channel. Diyos po ang aming sandigan. Tulong muna bago balita. Yan ang bukang bibig na mga kababayang masusugid na taga-subaybay sa YouTube channel ng UNTV. Sakto sa araw ng paggawa, pumalo sa 5 million and counting ang subscribers ng YouTube channel na nag-iisang public service channel. Kabilang sa pinakamatagal na avid viewer ang 81 anyos na si Nanay Lourdes, taga Cebu City, buong linggo. UNTV ang pinanonood nito. Anya dahil ito sa mga programang kapupulutan ng mahalagang impormasyon, gaya ng Doctors on TV. Itanong mo kay Soriano, Hataw Balita Ngayon, Serbisyong Bayanihan, at marami pang iba. Hinaos pa na mudaghan ang informative program sa UNTV o mudako pa ang coverage na daghan ang mahibawan sa mga tao ngadto sa laing lugar. Si Mrs. Elena naman na nakatira at naghahanap buhay sa Taiwan, masugid ding taga-subaybay ng UNTV News and Rescue. 4 na taon na siyang nanunood sa broadcast network. At anya, nakita niya sa UNTV ang hinahanap niya sa ibang media network. Dati-dati sa iba-ibang istasyon ako nakikinig na pagkukumpara ko na sa UNTV lang hindi bias kasi kung anong balita lang talaga, walang dagdag, walang kulang. Hindi niya sinisiraan yung bawat isa, wala siya kinikilingan. Kaya sabi ko, maganda to, totoo lang, totoo. Dagdag pa nito, marami siyang nakukuha ang dagdag kaalaman sa panonood ng UNTV na nagagamit niya sa kanyang paghahanap buhay. Coordinator ng isang chemical and pharmaceutical corporation sa Taiwan, si Mrs. Elena. Marami akong natutunan sa UNTV, yung katulad ng yung mga emergency. Kasi nasa trabaho ko, nasa dorm ako. Meron akong 104 na babae doon binabantayan. May nagkakasakit na pagsusuka, na mga gano'n, nahihilo, mga na food poison. Dito ko nakukuha sa UNTV yung paano yung magkakaroon ng electrolytes.
Mapapanood ang pangunang lunas, pagresponde sa emergency cases at paghahanda sa sakuna sa pamamagitan ng programang Lifesaver. Kapupulutan din ng aral ang informational videos ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang topics. Samantala, noong March 13, 2025, umani ng 2.2 million views ang UNTV News program na Hataw Balita Ngayon. 1.9 million views naman ang ito ang Balita Weekend Edition noong March 15. May 1 million views din ang C-News at 829,000 naman ang ito ang Balita. Maraming salamat sa 5 milyong taga-subaybay na patuloy na nagtitiwala sa UNTV News and Rescue. To God be the glory. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan, mga kausin natin, isa sila sa mga bahagi ng natin, nagbubuo ng 5 million subscribers na yon, Monica. Oo, 5 million strong subscribers. Maraming salamat. At saka June, we are proud kasi and we are very happy and honored kasi yung mga followers, subscribers natin, mga active yan. Correct. Hindi mga bots. Kasi may mga ganon, di ba? May mga, para mga bots lang na nagsasubscribe. Pero ito mga organic talaga, mga totoong tao. Pero palang ganun, no, may nag-aalok na kung gaano kadami subscriber na pwedeng. Makikita mo rin kasi yun sa isang indicator of bots lang yung mga followers, yung engagement. Pag mababa yung engagement, makalaman mo na up mga bots. Mataas ang engagement kasi kung pag-uusapan yung dami ng subscribers natin sa dami ng views, pag kinumpit mo yun, mas mataas ang percentage natin kaysa dun sa mas mararaming subscribers na, alam mo na, yung mga ibang mga channels. Diba? At nung nakaraan nga, last week yata yung nakita ko sa YouTube din, kumbaga kinilala ng YouTube yung UNTV at Wish. Kasi nakalagay doon, top channels are top media networks. Kasama yung Wish 107.5 at UNTV doon. Yan. Nakakatuwa naman. At maraming salamat po. And asahan nyo, syempre na patuloy natin pagbubutihan, no, yung ating pagbabalita. At syempre pagbibigay din ng service, public service sa ating mga kababayan. Yan, may mga komentaryo, Monica, ang ating mga kausi. Ito po ang kanilang mga hinaing bato. Hindi. Wage increase ang kanilang komentaryo yan, gaya po ni Ariel. Napakaganda ng hangarin na itaas sa 1,200 pesos ang arawang sahod. Ang tanong, hindi po kaya lalo naman tataas ang presyo ng bilihin? Magandang magandang ang tawag ng proposition ba tawag doon? Pero ganun talaga ang mangyayari doon. Kasi kanino ipapasa nung mga kumpanya yung additional cost sa production, sa labor cost nila, di ba? So, ganun din. Kaya talagang kailangan balansehin mabuti yan. Hindi basta-bastang naiintindihan natin yung hinaing ng ating mga kapwa manggagawa, pero naiintindihan din natin kung bakit hindi agad na ibibigay ng gobyerno yung kanilang mga hinaing. Sabi naman ni Susan Balanay, no use po kahit taasan pa sahod kung lahat naman po magtataasan din po bayarin, bilihin at iba pa. Alam nila mangyayari, no? Pag tumaas ang sahod, tataas din talaga yung mga bilihin. Kasi ako, di ba, business owner ako, so nakikita ko yung perspective din ng kapag tumaas talaga yung cost of labor mo, may possibility na tataas din yung mga produkto. Kasi wala kang pagkukunan ng i-increase mo doon sa mga tauhan mo. Okay. Salamat po. Shout out sa ating mga kausi na sina Jose Salud, Linda Peralta at Rosemary Paparon. Maraming salamat din kina Anita Villaruel, Melchor Denyoso, Maxian Balibat at sa 5 million ng mga subscribers natin. Maraming salamat po. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, TikTok, X
at Instagram accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 5:17 na nagsasabi, "Datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayoy gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.